Humingi ng paumanhin ang kampo ni dating Senador Manny Pacquiao matapos dumaan ang driver nito sa EDSA bus lane. Huli rin sa restricted busway ang tatlong tauhan ng PNP Highway Patrol Group na ngayon ay suspendido na. Nagbabalik si Francis Folve. Convoy pre. Convoy. Convoy Convoy pre, may convoy Kita sa video ang pagdaan ng convoy kasama ang escort na HPG sa exclusive bus lane sa EDSA Ortigas northbound noong Biyernes. Sinubukan pang lumabas sa busway ng convoy nang makita ang operating team pero pinatabi na ito ng SAIC. Ayon sa report ng SAIC, HPG ang may-ari ng van at kasunod na sasakyan. Dagdag nila, mataas na opisyal ng HPG ang sakay nito. Minura pa raw ng mga sakay ng convoy ang mga enforcer. Dinig din sa video ang pagbanggit ng taga-HPG sa pangalan ni PNP Chief Romel Marbel. Kung po pwede na, hindi kasi wala rin kasi akong contact sa office yun. Ngayon, request ni Chief PNP na kung pwede, pagbigyan na lang mo, kasi nga nagtitrade ng hot at saka matindi na yung banat sa inyo sa social media. So, pwede naman mag-operate, pero yung during, may patakaran kasi kami na, during rush hour, hindi kami nag-ooperate talaga. Kasi ngayon, sir, talagang pinuputaktik talaga kayo ng social media ngayon eh. Rush hour ngayon, sir, kung baga, pagbigyan natin. Kasi hindi kami nag-ooperate talaga ng rush hour. Yes. Kasi ang nagre-request, sir, si Chief PNP. Pero mariin itong itinanggi ni General Marbel. Anya, hindi niya gawain ang makialam sa trabaho o mandato ng ibang ahensya ng pamahalaan. Iniimbestigahan na ang tatlong miyembro ng HPG na sangkot sa insidente. Wala pong sinasabi po categorically ang ating Chief PNP na nagre-request tayo sa MMDA or even sa DOTR na ipatigil po yung kanilang operasyon. And again, this is subject ng investigation kung saan po, saan ba humugot itong personal po ng kanyang personal na opinion. This is his personal opinion and in fact, this is not reflective of the official position po ng Highway Patrol Group. Ayon naman kay HPG spokesperson, Lieutenant Nadam Malang, noong Biyernes din ay sinuspindi na ang tatlo habang tuloy ang investigasyon. Itinanggi rin ng HPG na minura nila ang mga enforcer. Biyernes rin nang mahuli ang mga staff ng US Embassy sa bus lane at dahil sa lumang diplomatic plate. Nang parahin sila, ayaw isuko ang mga pasaporte dahil pag-aari raw ito ng Amerika. Nagyaya pa sa Campo Crame para doon daw resolbahin ang problema. Pero kalaunay tinikitan at pinaalis rin sila ng mga enforcer. Nagpaalala na ang US Embassy sa mga tauhan ito na galangin ang batas trapiko ng Pilipinas. Nitong linggo naman, driver ni dating Senador Manny Pacquiao ang nakipagtuos sa mga tauhan ng SAIC. Saan ba ito? Senador Pacquiao. Bawal po yan dito, sir. Nakiusap daw ang driver na igigilid lang ang van, pero bigla na lang tumakas at iniwan ang dalawang sasakyan na kasama nito sa convoy. Agad namang humingi ng paumanhin ang kampo ni Pacquiao. Pinagalitan daw nila at pinabalik ang driver para tanggapin ang parusa. Bukod sa bus lane violation, tinikitan siya for illegal use of sirens at blinkers. Humiling na rin ng show cause order para sa driver ang SAIC mula sa LTO. Nitong weekend, simula pa noong Biyernes, ay marami mga high-profile incidents na mga nahuhuli. Wala doon na pinalagpas. Walang pinayagang dumaan ng walang penalty, walang ticket. Mataas na tao yan o ordinaryo, kahit senador yan, kahit nagtatrabaho yan sa US Embassy. Lahat sila ay tinikitan dahil hindi sila otorisadong gumamit ng busway. Peligroso man ang trabaho, patuloy pa rin daw ang DOTR SAIC sa pagpapatupad ng kanilang mandato. Bukod naman sa sariling investigasyon, bukas rin daw ang PNP-HPG sa pakikipagtulungan sa ibang ahensya ng gobyerno sa law enforcement, lalo na tungkol sa batas trapiko. Para sa agenda, Francis Folve, Bellionario News Channel.